Iyon, isang mapagpalang araw na naman po sa atin mga kaibigan. So, ngayong araw po ay ibabahagi natin ang mga dapat alamin bago ka mag-alaga ng crayfish. So, ano nga ba ang crayfish? Ang crayfish ay isang freshwater crustaceans and ang karaniwang inaalagaan natin dito sa Pilipinas ay yung ating tinatawag na Australian red claw crayfish na kung saan ay matatagpuan natin to sa North and Eastern Australia. So, bakit nga ba maraming nagbabalak at sumusubok mag-alaga ng crayfish dito sa atin sa Pilipinas? Una is yung market and industry. So, ang red claw crayfish ay isa sa napakadaling alagaan at marami siyang advantage in aquaculture. Una, mabilis silang lumaki. Pangalawa, mabilis din silang paramihin kahit sa aquarium, sa ponds, so sa reptub, so marami pang iba. At yung life cycle nila, which is pagiging graylings hanggang sa lumaki sila, napakadali lang at hindi sila masyadong maselan. And maaari din itong ibenta na buhay, pwede ring luto na, at pwede rin na i-frozen natin. So, ano nga ba yung unang bagay na dapat nating alamin? So, una, water quality. So, ang red claw crayfish ay kayang mabuhay kahit sa pinakamababang level ng oxygen. So, ang pinakamababa o ang tamang sukat ng oxygen sa isang tank o sa pinaglalagyan nyo ng crayfish ay dapat 5 ppm. Okay? So, pag bumaba sila doon, halimbawa nag 1 ppm yung oxygen level nila doon sa tank nila, ang gagawin ng ating mga crayfish is pupunta sila doon sa pinakagilid ng tangke na kung saan mas mataas ang level ng oxygen. And yun din yung nagiging isang dahilan kung bakit mas yung gusto nilang lumabas sa kanilang tangke kasi nga nawawalan sila ng oxygen. So, dapat laging nasa 5 ppm. Okay? So, dun naman sa, again, sa tubig pa rin tayo, sa pH level o yung range ng pH level na dapat na meron dun sa tangke natin o dun sa tubig natin is dapat within 7 to 8.5 lang. Okay? Kasi dun tayo nagbabase kung makakapag-mold ba sila ng ayos o hindi. Kasi pag bumaba ang pH level ng tubig sa 7, ang mangyayari ay hindi sila makakapag-molt ng ayos. So, dun namamatay ang crayfish kapag hindi sila makalabas sa kanilang mga shell o yung tinatawag natin na kasi lumalaki eh. So, kailangan nilang mag-create ng bago. Okay? So, doon naman tayo sa breeding ng ating mga red claw crayfish. So, depende sa area kung saan nyo siya inaalagaan. So, sa pagbe-breed ng crayfish, usually, ang breeding season nila is yung September and April, kung saan mainit ang ating temperatura. So, sa temperature, so doon sila kailangan mas mainit or sabihin hindi siya ganun kalamig. So, doon sila mas ganado. So, ang technique naman sa pag-breed o dapat makapag-mate or pag-mate ng mga crayfish is naka-isolate sila. No? So, i-prepare nyo muna yung female and male. So, pag-iwalayin nyo muna mga siguro about a week, then saka nyo sila pagsasamahin sa isang tank.
So, usually, ang ginagawa ng karamihan is 1 male, 2 female. So, sa isang female na crayfish, maaari itong mag-itlog ng 300 up to 800 eggs. Okay? So, biruin nyo 300 to 800 eggs. Ganun karami. Pero, meron pa rin tayong tinatawag na mortality. Kasi nga, kailangan natin isaalang-alang ang pH level ng tubig, ang quality, and mga iba pang bagay. So, kung makaka 400 ka or doon na lang sa 300, makapag-produce ka ng 100, yung live na yun, makakabenta ka ng marami. Okay? So, ang buried female, dinadala nilang eggs nila hanggang sa mag-hatch, maabot ito ng 3 to 4 weeks. Depende sa panahon. Kasi nga, usually, nagbe-mate sila, nagpo-produce sila ng egg within the season na mainit. So, pag malamig ang panahon, mas matagal mag-hatch ang kanilang mga egg. So, yun na nga. Tapos na tayo sa kanilang breeding, sa water quality, temperature, okay? At saka doon sa market, kung bakit mas marami nag-aalaga. So, next is doon naman tayo sa kanilang feeding. Kung paano sila palalakihin. So, usually, ang ginagawa ko is sa isang crayfish, ang ginagawa kong pakain is sa isang crayfish, 3 butil or 3 maliliit na PO2 or 3 to 5 pieces. Okay? So, hindi sila ganun katakaw. No? So, kahit konti lang nilang kumain. And, napakabilis na lumaki. Okay? So, PO2, PO1, PO3, PO4. Okay? Pwede. Depende dun sa laki ng crayfish nyo. And, pwede nyo rin silang pakainin ng gulay. Tulad ng pong. Okay? Pwede rin nyo hornwort. Yung parang damo dun sa tubig. Basta pagkain nila yun eh. Hornwort. Pakita ko na lang. Next, pwede rin yung saging, carrot, tatas. Ang dapat nyo lang laging i-check is kapag hindi nila kinain, yung mga waste food nila, yung mga hindi nila nakakain, tatanggalin yung sa tangke para hindi kagad dumumi yung ating mga tubig. Okay? So, ang next natin is yung kanilang mga shelter or kanilang mga hide. So, sa hides nila, depende sa size. Kung railings, pwede yung, alam niyo yung straw ng milk tea, yung kulay itim. Kasi mas maliliit sila eh. So, pwede na dun yung mga railings natin. Right? So, pag nag-reach sila ng 2 to 3 inches, palaki natin yung hide. Pwede na tayong gumamit ng mga PVC, okay, mga media or 1 inch. Then pagka naging adult, naging 3 to 5 inches, 5 to 7 inches, 5 to 6 inches, pwede na kayong gumamit ng mas malalaking PVC. Mas marami, mas maganda para hindi sila papatayan or nagbubulihan. Kasi ang nangyayari, kapag wala silang mataguan, kung sakto lang yung nilagay nyo, for sure, kinabukasan may patay dyan. May merienda na sila. So, lagi nyo tatandaan, sobrahan nyo na ang kanilang mga hide. Okay? So, next natin is mga ilang buwan ba bago maging adult ang isang feelings natin from birth to adult. Umaabot ito minsan ng 3 to 4 months. Okay, bago sila maging adult. And then 4 to 5 months
pwede na silang maging breeder. Okay? Kasi dun sa 4 to 5 months na yon, 4 to 5 to 6 months, pwede na silang maging breeder. Okay, merong mga 4 months pa lang or 5 months pa lang, nag-lay na ng egg. Alright? Pero dapat hindi nyo expect na mas yung marami yung eggs nila kasi nga maliliit pa sila. Right? So, siguro doon sa mga ganong size, 100 to 150 egg lang yung makokollect nyo. Alright? So, mas malaki yung free fish, mas maraming egg. Okay? And, free fish is umaabot sila ng 3 to 8 years kung maganda at maigi ang inyong pag-aalaga sa kanila. Right? Again, water quality, feeding, yung tank, yung pond na pinaglalagyan nyo, yung hides, right? So, yun. So, yun na nga, no? So, sana po may natutunan kayo sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo yung video, is paki-like and subscribe para sa mga new videos na i-upload natin. And paki-share nyo na rin. So, yun lamang po. Muli. Alam.